Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga siya ay magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una,
mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mo, pagtulong, yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sereno naghihintay na pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala ka sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siya naghahanda sa sino man tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kaniyang hinirang, ililigtas niya sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sinabi ng Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Naririnig ninyo noong una iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo, ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya. Habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod. At ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Opo, umaga na, ngayon na nga po ay Biyernes. At Pebrero 27, ilang araw po makalipas ang aking kaarawan. Opo, mga kapanalig, patuloy pa rin po natin kayong pinagdarasal, kayo pong nakikinig dito sa ating Healing Mass. Kayo pong bahagi din ng Healing Touch sa Veritas. Lagi ko pong sinasabi, hindi man po namin nababanggit ang inyong mga pangalan ng inyong kaanak, pangalan ninyo, pero ang buong Healing Mass pong ito ay inaalay natin para sa inyo, para sa inyo pong kagalingan. Kumusta pa ang inyong pakiramdam ngayon? Nasa unang linggo pa lamang po tayo ng Kwaresma. Kumusta po ang inyong anger management, mga kapanalig? Kumusta ba kayo pag kayo nagagalit? Kayo po ay nagsasabi ng kung ano-ano? Tumataas po ba ang inyong high blood? Kayo po ba ay lumilipad ang mga palaton, pinggan at baso, kutsara, tinidor? Kumusta po?
Ang sinasabi po kasi ng ating isang psychologist, si Elizabeth Kenny, sabi po, "He who angers you controls you." Ano po ibig sabihin? Kung ano po ang nakapagpapagalit sa inyo ay kaya kayong kontrolin. Paano yun mga kapanalig? Kung ang nagpapagalit sa inyo ay inyong mga kapitbahay, so kontrolado kayo ng kapitbahay. Kung ang nagpapagalit sa inyo ay inyong mga kamag-anak, naku, kontrolado na kayo. Sa atin pong mabuting balita ngayong araw, ibinabalik po sa atin ni Jesucristo kung ano ang sanhi ng pagpatay. Ito po ay galit, poot. At saan po ba ito nanggagaling at nasa saan yan ngayon sa bahagi ng inyong katawan? Kagaya po ni Kristo, siya po ay dumating para sundin at mabuo ang ibinilin sa atin. Ang grasya po niya ay para pag-isahin tayo. Hindi yung isang peking pagkakaisa pero tunay pong kapayapaan. At siya rin po ang tagapagbuklod sa atin at tunay na kapatawaran. Kaya siya po ang ehemplo ng tunay na pagpapatawad. Pagpapatawad na walang kapalit. Actually, ang tunay po naging kapalit ay yung kanyang buhay. Kayo po, kaya niyo bang magpatawad? Hanggang saan? Kaya niyo bang bitbitin ang inyong galit? Hanggang saan? Kayo po ba ay napagbintangan na isang peking propeta dahil sinasabi mo ang katotohanan? Kagaya po sa mga nangyayari ngayong fake news sa paligid, kung sino pa po yung nagpapakalat ng mga fake news na ito, ay sila pa yung alam nilang tama sila. Na maaari nga tayong magalit. Pero tingnan din natin mga kapanalig, hanggang saan ba sila tutungo sa kanyang kapalaluan? Wala pa naman pong sinungaling na nagtagumpay. Dahil ang Diyos po ay hindi pumapanig sa mga sinungaling. Ang reglamento po o utos, batas, yan po yung mga bagay na dapat nating sinusunod. Ito po yung nasasaad din sa mabuting balita. Araw-araw po kasi kailangan nating sumunod sa batas, patakaran. Patakaran mismo sa loob ng bahay, meron po tayong sinusunod. Patakaran sa ating barangay. Kayo mga kapanalig na nagtatrabaho sa mga opisina, kayong mga nasa gobyerno, may mga patakaran po. Madalas, ang patakarang ito ay hirap na hirap tayong sundin kasi pakiramdam natin ay hindi naman ito para sa atin. Wala po sa mabuting balita ngayong araw, di ba? Sabi po, sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod sa mga tagapagturo ng kautusan. Ito po yung sinasabi ng mga eskriba, mga pariseyo. Hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Paano na lang po yun? Kasi ang binabanggit dito ng Panginoong Jesucristo ay sumusunod kayo sa titik lamang. Hindi nyo naman talaga dinarama at iniisip, para saan ba itong mga batas na ito? Para kanino ba? Kasi nakakalimutan natin, ano ba ang layunin ng batas na ito? Ito ay para sa tao. Ang batas ginawa para sa tao, hindi ang tao ginawa para sa batas. So dapat nating maunawaan ito mga kapanalig. Saan at para saan ang batas na ito? Kung titingnan natin, lahat ito ay para sa pag-ibig na tayo ay maaaring mamuhay ayon sa batas. At sinabi ni Kristo, kayo, anong tandaan ninyo? What is the greatest commandment? Ano yung sabi niya na pinakamahalaga at kauna-unahang dapat na sundin nating utos ng Diyos? Ito yung mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, at manapa, mahalin gaya ng pagmamahal natin sa Diyos. Kung magmahalan tayo, alam na natin yun nung una pa lang eh. Anong dinagdag na sangkap dito? Mahalin ang isa't isa gaya ng pagmamahal natin sa Diyos. So kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, sinusunod natin, hindi dahil natatakot tayo. Pero dahil alam natin na ito ang pinagmumula ng grasya, ito rin ang magsasalba sa atin. So ganun din tayo sa ating kapwa, na dapat sila ay atin din mahalin. So, tatanungin ko kayo ulit, kagaya ng una kong tanong kanina, kumusta po ang inyong galit? Kanino po kayo nagagalit? Sino ang huli ninyong kinagalitan? Sinasabi po natin na kapag ikaw ay galit,
Alam niyo po yung rattlesnake o yung ahas na parang ulupong. Pag siya po ay sobrang galit, ang ginagawa po niya, iniikot niya yung kanyang sarili. Hanggang minsan, makagat na mismo yung buntot niya. At anong mangyayari pag nakagat ng ahas? Nalalason. Kayo, minsan sa sobrang galit ninyo, nakakagat ninyo ang inyong sarili na hindi nyo napapansin. Sinasabi nga mga kapanalig na ang mga kagalit mo ay nagiging kamukha mo na. Gusto nyo po ba yon? Sinong lugi? At pag kayo'y nagagalit, sila ay namumuhay sa inyong isip at puso. Hanggang minsan, sosobra pa kayo sa kanila. Kung binabanggit nyo na sila ay demonyo, kung binabanggit nyo sila ay ulupong, mas higit pa dun kayo kapag nagalit at gumanti. Hindi naman ibig sabihin na kayo ay magpapadutsaan na lang sa kanila. Magpapatalo. Hindi naman pagalingan ito mga kapanalig. Hindi ito contest, sino mas magaling. Manapa kung may contest, sino ang mas mapagpatawad? Hindi dahil talunan ka, ikay nagpatawad. Pero mas nakakaintindi ka kasi. Kagaya ng mga kamag-anak ko na nakit sa'yo, pwede bang itapon mo na lang sa bintana? Hindi. Pag nagkasakit yan, humiling sa'yo, ipagdarasal mo pa yan . Kasi kapanalig, ganun ka naman. Dahil ikaw, hindi ka masamang tao. Maaaring nagkamali sila, pero kaya mo mapagpatawad. Kagaya pa ng hinihiling natin sa Diyos, pag sa Santa Misa, lumalapit tayo sa Diyos para sa kapatawaran. At bago natin tanggapin ng buong-buo ang Diyos, ang sabi sa pagbasa, balikan mo nga yung kapitbahay mo, balikan mo nga yung kapatid mo. Kung meron pa rin sa puso mo, hindi ka makapagpatawad, paano yun, kapanalig? Paano natin tatanggapin ang buong-buo ang Diyos? Paano natin tatanggapin ang kagalingan na inyong ipinagdarasal? Kung ang puso mo ay may galit. Sabi sa ating pagbasa, maaring pagmulan ito ng pagpatay. Ganun pala kagrabe ito. Kaya hinay-hinay lang mga kapanalig, hindi naman kayo minamadali ng Diyos. Magpatawad unti-unti. Pero kagaya ng sinasabi natin, tinatawag tayo ni Kristo, tinatawag tayo ng Diyos para sa tunay na kapatawaran sa bawat isa. Kapag tayo nagdarasal ng Ama namin, ang sinasabi natin, patawarin tayo sa ating mga sala gaya ng pagpapatawad natin sa nagkakasala sa atin. Hindi maaaring humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos tapos tayo hindi magpapatawad. Sana po, ngayong panahon ng Kwaresma, bago matapos, bago po maglinggo ng pagkabuhay, kayo ay nakapagpatawad na. Naiwaksi ang galit para mas mapakinabangan po natin ang Kwaresmang ito. Amen. Labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao, labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging mga tagapaghilom at tagapagkasundo. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inawang iwasan ang paghiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan naway magtamo ng kagalingan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatawad.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at ang natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa. Alang-alang sa iyo, hiniling namin dito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, anak at inapay. Puri-puri kayo Diyos sa mga sa limitang simbahan. Ay tanggapin mo Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at mapagindapat kami maging katambal sa pag-aali ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang tagusunod sa iyong atas na bigay, ipahayag ng inyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinapalang na parinig. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay handog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Iwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, lahat ng mga relihiyoso, misyonero at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo rin na pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng bahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose ang banal na esposo, at ang mga apostol, si San Pablo, lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Carlo Acutis, na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kaisa niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos ni Kristo Jesus, ating Panginoon at Diyos, idalangin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pakikipagkaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaaninahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pagkikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa amin na uukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo, nagpinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman at ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos na lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang ating mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at ng lakas ng loob. O Diyos, alina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Pagpuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinapagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo, O Diyos na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama, ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Banal na pagpupuri, purihan ng Diyos. Purihin ng Diyos.
Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng